nababago yung sarili mo, nakita mo na may ano, may changes, 'di ba? Ibig sabihin yun yung bunga ng iyong pagpapatuloy. Yun yung bunga ng iyong pagtitiyaga. Kaya si Aba talaga ang ano eh, kasi sinira nga ni Satanas yung buhay ng tao eh. Kaya hindi natin kayang baguhin ito. Si Aba lang yung pagpapatuloy natin kay Aba sa kanyang mga salita, sa paghahanap sa kanya. Yan po. At talagang ano, talagang yan po ay garantisado dahil siya po yung ano eh, siya talaga yung manufacturer, sabi natin ha, yun ang term yung lumikha sa tao. Kaya yung manufacturer, meron yung bawat produkto, meron niyang manual, di ba? Kaya tingnan nyo, pag in-eksperimento nyo lang yung isang bagay, kasi yan ang nangyari kasi, ang tao ay dahil sa kanyang laya, naabuso niya. Ngayon, yung mga hindi alam ang batas ni Abay Hawa ay talagang ano, na napapahamak, nabibigo eh. Kasi hindi alam yung manual ng manufacturer. Kaya salamat kay Aba talaga, pasalamat tayo, binuksan natin ang ating diwa. Talagang tinulungan tayo ng Aba na maabot yung mga kailangan natin. Ayan, yung mga dapat nating malaman. At minsan hindi natin agad maintindihan yan eh. Pero dahil tayo nagtsatsaga, naiintindihan natin yung nangyari. Naiintindihan natin na niloloko tayo. Naiintindihan natin ito yung totoo. Ito yung corrupted. Ayan, pinagtitibay tayo ni Aba sa sa bawat araw. Ayan po kasi hindi maiiwasan na tayo talaga ay habang tayo nabubuhay na sa mundo ay may mga pag-uusig eh. Meron pa tayong mga dadanasin ng mga ano eh, filosofiya ng mundo, kakalabanin pa tayo. Pero ngayon, advance na si Aba eh. Kaya yung mga sumusunod kay Aba ngayon ay advance. Advance po ito mga kapatid eh. Yan po yun. Kaya sinasamantala natin ngayon mga kapatid. Ito po yung blessing natin. 'Di ba? Yung manual ng manufacturer para hindi tayo ika nga magkamali. Kasi may kapangyarihan ng salita ni Aba eh. Lahat ng ating pinagsisikapan na sundin, may kapangyarihan yan. May nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa buong mundo. May bad, may good na nangyayari sa ano sa isa sitwasyon ng buhay mo. Pero makikita mo, ang lahat ay sa ikabubuti mo. Lalo ng mga pinili ng Aba, yan po. Yan. Ngayon, salamat po sa inyo. Ang gusto ko lang po i-share ay yung tinatawag na the chosen people's consent to the rule of the Most High. Yan, kung sa Tagalog, ang kusang loob na pagsang-ayon at pagpapasakop ng piniling bayan o lahi sa paghahari ng kataas-taasan. Ayan, uulitin ko ha, ang kusang loob na pagsang-ayon at pagpapasakop ng piniling bayan sa paghahari ng kataas-taasan. Ayan po. Kaya alam nyo, kaya alam natin na iba-iba yung ano, iba-iba yung karakter ng tao. Kahit dito sa kingdom, iba-iba. Merong mga nag-o-observe, merong mga talagang uhaw na uhaw sila eh. Kaya salamat sa mga talagang nagsusumikap, ano po. Ngayon, ang mahirap kasi na kasi ito lagi ang tanong eh. Ito ang tanong ha, laging check ito talaga mga kapatid. Ah, doon sa mga hindi pa nakakaunawa, kasi ang tanong lagi, bakit ka nga nandito sa kingdom? Yan po muna, doon lang sa hindi nakakaunawa, no? Kasi itong paghahari ng Aba sa atin, ay dadanas ito ng ano, ng hindi maiwasan na dadanas ito ng pagsubok, mga pag-uusig. Hindi sa lahat ng oras ay ay masarap ang pakiramdam. Nandiyan minsan, 'di ba? Minsan nayayamot ka sa sitwasyon, 'di ba? Ano ba 'yan? Yung inaasahan mo wala pa. Ano ba 'yan? Bakit ganito na naman? Meron na namang sabihin na natin, hindi ka nakasundo, 'di ba? Ibig sabihin, 'yan talaga yung sitwasyon natin sa ngayon, hindi laging maganda.
hindi laging komportable. Pero ang totoo niyan, si Aba ay nananatili siya sa kanyang mga pinili. Dahil siya ay tapat eh. Ibig sabihin, nandyan siya, hindi siya umalis. Hindi, hindi niya basta iniiwan yung kanyang mga pinili, mga kapatid. Kasi dito, lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi man masarap, o minsan may utang ka na hindi mabayaran, di ba? Ano pa, biglang sabay-sabay, tuition ng anak mo. So, sari-sari, di ba? Hindi, kaya ikaw katakot-takot ang ano mo, ang prayer mo. Ama, anong gagawin ko, di ba? Pero tingnan ninyo, hindi laging ganon. Kasi yan ay bahagi lang po ng tayo ay nasa normal na pamumuhay. Di ba? Kaya nga sabi ng puno ka, kailangan laging may tiyaga eh. Kailangan hindi mawala talaga yung tiyaga. Kaya tama eh, hindi siya pagtitiis. O kasi pagtitiis, bibigay ka eh. Aayaw ka na, pupunta ka na dun sa kabila. Di ba mga kapatid? Yan yung ano, yan yung mali eh. Yan yung tinuro sa amin noon. May pagtitiis, may mali pala yun eh. Kasi dito, ang mahalaga, tingnan nyo, ang word ko dito, yung sinasabing consent. Yan. Dito dapat malaman ito ng bawat isa sa kingdom na lahat lang nananalig kay Aba kasi hindi ito parang ano lang eh, para tayong naghahanap ng swerte. 'Di ba? Pag swerte, hinahanap mo swerte, ay ano yan, alanganin yan eh. Baka malas ang tanggapin mo. Tanggapin natin, 'di ba? Kasi dito, pag sumunod tayo kay Aba, o yung sinasabi nating yung consent, yung Aba na maghari sa iyo. Yan. Pinapahintulutan mo maghari sa iyo si Aba. Yan yung sinasabing consent na pinapayagan mo na yung salita niya ay mag-penetrate. Yan yun. Mag-penetrate. Hindi man siya masarap, pero niyayakap mo, kailangan maituwid ang aking sarili. Kailangan mabasag ang aking puso. Kailangan mabago ito. Ayan po yun. Yan yung nagbibigay ng consent o nagpapahintulot kay Ama, kay Aba. Ayan, gusto ko 'tong paikliin kasi nung pinag-aaralan ko ito, marami palang verses sa ano, dito sa Apokripa at ang gaganda. Kaya pala talagang hiniwalay ito eh. Ang gaganda ng mga verses at naninindigan sila doon eh. Ngayon sa Aba dahil nire-reveal sa atin. Kaya mga kapatid, hindi talaga mawawala yung pagtutuwid sa sarili. Yan yung unang-una. Pag hiningi mo na pagharian ka ni Aba, talagang ikaw ang kusa na papayag ka na maituwid ang iyong sarili. Sa totoo lang, napakahirap magpakumbaba eh. Lalo na pag ikaw ang tama, di ba? Minsan ganun, kailangan mong magpakumbaba para lang magkaroon ng kapayapaan. Kung gusto mo man magtuwid sa isang tao, pipiliin mo yung nice way. Lalo na sabi natin, pinuno o mas matanda sa'yo, di ba? Dito sa kingdom, merong proper way talaga. Kaya dito, yung binabanggit ko ngayon pagpapakumbaba ay hindi yan madali. Pero pag yan ay nasanay ka, nagiging kapangyarihan ito. Pag nasanay ka sa salita ni Aba, nagiging kapangyarihan ito. Kasi dito ka, ano eh, dito ka nagkakaroon ng ika nga pabor. Pabor na, ang tawag dito. Basta may mga bagay na ilalagay ka, pagkakatiwalaan ka, di ba? Ng mga bagay na dapat, imbis na sa iba, sa iyo ipagkakatiwala. Kasi totoo ka nagpapakumbaba eh. Dito sa pagtutuwid sa sarili, minsan ikaw naman ang nagtutuwid, 'di ba nabanggit ko, 'di ba? Kasunod nito yung pagsupil. Ayan.
Sino marunong na magsupil ng sarili? O, isa to sa mahirap ha. Kung gusto mo maghari sa iyo si Aba sa atin, kailangan nasusupil mo ang iyong sarili. Yan. Kaya salamat sa iba na imbis na magwala, imbis na ilagay sa wall yung kanyang reklamo, 'di ba marunong na magpigil lahat, 'di ba? Kasi pag marunong ka magpigil sa iyong sarili, may malasakit ka sa iyong sarili at may malasakit ka rin sa iyong kapwa. Hindi tulad nung araw pag tayo nagalit, pag tayo nainis, 'di ba? Ganun-ganun na lang pag nabitawan na natin yung salita, 'di ba? Ang hirap ng bawiin. Ito ang kasi yung pagpipigil sa sarili, pag napipigilan na natin ang sarili natin na kasi at ang totoo niyan kahit sa akin, siguro ngayon lang ako na itong mga panahon nung nandito ako napigil-pigilan yung aking kadaldalan. Kasi ma, nung araw talaga ng ano, mali pala. Oy, sabi ko, nasaktan ko yung ano. Hindi masawang magsabi ng ano nakakasakit na ikatutuwid pero yung nasobrahan, yun ang aking guilty. Pero salamat kay Aba dahil patuloy tayong may pag-asa na may tawid ang ating sarili at patuloy tayong nababago, di po ba? Right behavior to circumstances. Yan. Ito ang matindi. Okay. Yung right behavior, kasi gaya nga ng nasabi ko, minsan may mababalitaan ka, di ba? Nakikerry away tayo, di ba? Ngayon, pag tumatagal naman at naiintindihan natin, halimbawa, nagkamali si ganito, o ayun na naman, paulit-ulit na naman. Yan, nangyayari yan minsan. Ano yung behavior mo? Kasi, alam nyo ba na kapag, tulad yan, halimbawa, ayun na naman, yung bang parang hinahanapan ng pagkakamali ang ano, ang sino man, halimbawa, yung mga kahan, yan, hindi ko binibigyan ng ano, ng malaking importansya ang ibig sabihin puntos ang kahanima, pero may mga ganun na ano, sa bagay siguro wala na hinahanapan na lang ng butas yung ano, yung isang pagkakamali. Kailangan pag may isang bagay na hindi maganda, ay kailangan may right behavior tayo. May right, ano tayo, may right response tayo mga kapatid. Minsan, palampasin lang natin. Tama yun kasi hindi naman kailangan big deal eh. Hindi naman kailangan masyadong ano, ang tawag doon, yung pwede naman ng ano kasi naiintindihan naman eh. Ay, pagpasensyahan na yan. Ganun lang. Lagi tayong ano, kalmado tayo. Alam nyo ba dito sa ano, dito sa meron na puntahan